Nasaan kaya tayo ngayon kung wala ang ating mga kasambahay? Paano na lang ang ilan ng henerasyong lumaki sa mga yaya? Sa dapit hapon ng kanilang mga buhay, nasusuklian ba naman natin ang tama ang kanilang pagmamahal at pag-aalaga? The trial in an impeachment case is political in nature. Sa unang linggo ng impeachment trial laban kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona, kapansin-pansing absent si Senadora Loren Legarda. Nasa Amerika raw ito, ipinapagamot ang itinuturing niyang pangalawang ina. Ang kanyang yaya sa nakalipas na 52 taon. Ang kanyang nanay Feli na mayroong colon cancer. Marahil indikasyon kung gaano kahalaga si Nanay Feli para sa senadora. Dinala niya ito sa isa sa pinakamahal at pinakamagaling na mga ospital sa buong mundo, ang Stanford sa San Francisco, California. Now she has cancer, Senator Lo. Awa ng Diyos, stage 1. So, hindi siya kailangan ng chemotherapy. At noong 2009 pa yan, December. Tapos, nag-recur noong August. Kaya nakaka-opera lang niya ngayon. And natanggal naman lahat, hindi pa raw kumalat. So, 78 siya ngayon. Ano sabi ng doktor kahapon ay? Aabot ka raw ng ano? 90. 95 umangal siya. 95 lang? 100. Nay, alam niyo ba, pinakamahal yata, isa sa pinakamahal at pinakasikat na ospital sa buong mundo. Doon kayo pinagamot. Maraming nga salamat ko sa kanila. Wala silang walang makakagawa na iba kung papalagay ko lang. Kung sa katulong lang, walang makakagawa ng ganun. Eh, hindi naman katulong siyempre si nanay. She's a mother. At Tapos, yung panganay niya, si Lance, wow, siya ang nag-alaga na pag walang yung nurse, sinasabi ko, tawag ka ng nurse. Sabi kong gano'n. Sabi niya, bakit? Punta ako sa kanya. Ako na lang. Marunong siya mag-alis sa lahat ng yung mga oxygen, yung mga ganun. Not a lot of Filipinos can do that. I mean, not speaking about the affordability, but you know, the great lengths that you had to go to for her. Napag-usapan namin yun na mag-anak, mga anak ko, pati papa ko, mga kapatid ko, and they all said, Nanay deserves it. Hindi pa yung katumbas sa kanyang sakripisyo sa amin 78 years old na ngayon si Nanay Feli. 60 years na siyang naninilbihan sa pamilya ng mga Legarda. Hindi pa ipinapanganak si Loren. Nasa kanilang pamilya na si Nanay Feli. Paano napunta si nanay sa family ninyo? First of all, pareho kayong Ilocano. Yes. Nagkapaway si nanay. Nay, di ba 18 years old ka pa lang? Oo, 18, nasa papat, ma'am. Sa papa? Sa papa mo. Bago pa ako mapanganak. Ay, boyfriend, mag-girlfriend pa lang na mama mo at Mag-girlfriend pa lang mama at papa, no? Di ba? Ikaw ang kauna-unahang katulong ng papa at magulang niya sa pamilya nila. Tapos nung nagpakasal ang papa sa mama, ikaw ang unang katulong din. Ako ang unang katulong din. Sabi Tapos, nung pinanganak ako ng mama, pinaalagaan ako sa'yo. Oo, hindi na ako nakauwi-uwi. Yun. Tapos, ang mama kasi nagtatrabaho, di ba? Oo. Sa Narik pa, no? Sekretarya siya, di ba? Oo, sa Narik. Sa ang papa, salesman sa Firestone yata, no? Firestone, oo. So, naiwan ako sa bahay mag-isa. Oo, tayong dalawa lang. Yun. Kaya siya talaga ang nanay ko mula ako'y napanganak. 1960 yon. Mula nung ako'y nasa eskwela, grade school, high school, college, hanggang ako'y dalagita, nag-asawa, nakaanak, naging single parent, hindi ko kayang gawin lahat kung hindi ang nanay ko inalagaan ako, mga kapatid ko, mga anak ko. Hindi lang siya nanay, tailor, dressmaker, totoo, electrician, cook, manager ng bahay, lahat. Pag-uwi ko sa bahay, sino unang hinahanap ko? Paano ako, Nay, di ba? Oo. Nanay! Tigapaway sa Ilocos Norte si Nanay Feli. Grade 3 lang daw ang kanyang inabot.
kaya pinasok niya ang pagkakatulong. Paano ba kayo nakapunta dito sa Maynila? Yung namatay na ng father ko. Tapos nung nag-aral kami, ayaw na akong nilang patapusin sa school. Sabi ko nga, aalis nga ako. Kasi umalis ako na, hindi ako nagpaalam. Tapos nung... Stowaway. Ang tawag doon? Stowaway ba tawag doon? Nagtalaw. Oo. Tapos nung pangalawang alis ko na, pumayag ng nanay ko na, na mamasukan na ako. Parang bukas na libro sa publiko ang naging buhay ni Loren Legarda. Broadcaster bago naging senador. 2 beses nag-asawa pero 2 beses ding nahiwalay. At sa lahat daw ng kanyang pinagdaanan, isa sa mga taong hindi tumalikod sa kanya, ang kanyang dakilang yaya. She has seen you through your lowest points also. Everything. Does she give you advice? Kahit dun sa mga, very private and very intimate matters. Personal, health, political. May comment pala kasi nanay on everything. Sabi nga ng mama niya, pangalawa daw akong nanay. Mama mo ako, nanay mo siya, sabi nga. Buong buhay niyo halos na kay Senadora at sa pamilya niya. Hanggang sa mga anak niya, baka pag nagkaapo pa siya. Kayo pa. Abutin ka pa kaya yun. Bakit gano'n na lang ang buhos po ng pagmamahal niyo para kay Senadora? Siguro dahil sa mahal nila ako, mahal ko rin sila, ganun siguro. Kaya hindi ko maiwan-iwanan talaga sila. Isa sa mga matunog na pelikula sa darating na 84th Academy Awards o Oscars, ang period drama na The Help. Tinalakay nito ang pagmamaltrato at diskriminasyon sa mga kasambahay na Black American noong panahon ng Civil Rights Movement sa Amerika. Hindi man tayo nagdaan sa mga katulad na madidilim na yugto sa ating kasaysayan. Paminsan-minsan, nakakabalita tayo ng mga pang-aabuso o pangmamaliit sa mga kasambahay. Pero meron din namang mga kwento na nagpapaalala sa atin na ang pagmamahal sa kapwa hindi mahahadlangan ng estado sa buhay. Ang 53 anyos na si Beth, isang beses sa isang linggo kung bumisita sa home care na ito sa Parañaque. Yay, kumusta man? Kumusta? Antok ka? Ha? Ang kanyang sadya, ang 85 anyos na si Lola Crescencia, na kung tawagin, Lola Iyay. Dating yaya ni na Beth, si Lola Iyay. Siyang nag-alaga sa kanyang mga anak. Pero simula raw nung natuklasang may Alzheimer's disease si Lola, nagdesisyon silang i-confine na lamang ito sa home care para mas matugunan ang mga pangangailangan niya. Kung sa halaga lang tunay na yung nanay talaga. Dahil sa sobrang special, gusto namin ng special care, yung professional care. Kaya ito, nilagay namin siya dito para talagang maalagaan siya ng maayos. Sina Beth ang sumasagot daw sa lahat ng gastusin ni Lola Iyay sa home care na umaabot ng humigit kumulang 40,000 kada buwan. Sa tagal at sa sobrang alaga, sa sobrang pagmamahal niya sa amin, mahal namin siya. Kaya for the last few years of her life, ang gusto ko mabigyan ng the best, ng lahat na all the best mabigay ko sa kanya. Kung tutuusin, institusyong maituturing sa ating lipunan ang mga kasambahay, lalo na ang mga yaya. Ilang henerasyon na ba ng mga Pilipino ang kanilang pinalaki at inaruga? Hindi matatawaran ang kanilang mga kontribusyon. Ang pagmamahal na ipinamalas nila sa kanilang mga alaga, hindi matutumbasan. Maswerte si Nanay Feli. Sa kanyang pagtanda, sinusuklian lahat ng kanyang mga nagawa. Pero higit na lalong maswerte ang mga katulad ni Senadora Legarda. Dahil hindi ba't madalas na nasasabi,
ang mga dakilang kasambahay at yaya, hulog ng langit. Salamat sa lahat yung ginagawa niya sa akin, pagmamahal. Wala ako na mahihingi na iba kung hindi ganun. Mahal na mahal nila ako. Nanay carries half the sky for me. Ibig sabihin nun, kalahati ng pasan ko sa buhay ko. Siya ang humawak. Pati ako umiiyak eh. And my life has not been easy. Yeah. But she's always Yeah. there. Ayoko na umiiyak.